Isa po si Kuya Germs sa mga nagsilbing gabay ng marami sa mga sikat na artista ngayon, kaya naman walang patid ang pagdating ng mga artista at iba pang nagmamahal kay Kuya Germs sa kanyang burol sa Mount Carmel Church sa Quezon City. Narito ang report ni Katrina Son. Mga kaibigan, tatay-tatayan, ama at matalik na kaibigan. Ganyan kung ituring ng karamihan sa industriya ng showbiz ang master showman na si Herman Moreno. Kaya walang patid ang pagdating ng mga kaibigan, katrabaho at mga anak-anakan ni Kuya Germs sa kanyang burol. Malaki raw kasi ang naitulong ng master showman sa career ng karamihan sa mga sikat at kinikilalang mga artista ngayon. I'm sure you're looking down on us with a smile, and hindi po namin kayo makakalimutan tayo. Every day, every single day, hindi namin makakalimutan na merong Kuya Germs. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga ginawa mo, hindi lang para sa amin, kundi sa industriyang ito. Dahil kulang ang industriyang ito, hindi kompleto ang show business kung wala ka. Andiyan si Kuya Germs, hindi ko naman siya manager, pero you know, he would act like a manager to you, like a big brother to you, an uncle to you. Doon siya palagi na mag-a-advise sa'yo. Ang ilan naman, di pa rin daw makapaniwala hanggang sa ngayon na wala na si Kuya Germs. Hanggang ngayon talagang parang hindi ko maisip na wala na siya. Yung sinking, mahirap mag-sinking na matanggap. But, you know, I'm sure he's up there nga na talagang nandyan siya para bantayan naman tayo. Gayunman, naniniwala raw sila na mas mabuti na ang kalagayan ngayon ng master showman. Kaya mensahe nila. Buong buhay ko lagi akong magpapasalamat kasi masasabi ko lang tapos na yung mission niya. Dumalaw rin sa burol ni Kuya Germs sina GMA Films President Annette Gozo Nabrugar at GMA Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Nag-alay naman ng mga awitin ang iba pang kaibigan at mga nagmamahal kay Kuya Germs. Ito raw ang paraan ng lahat para alalahanin ang kabutihang ipinakita sa kanila ng nag-iisang Kuya Germs. Sapat na ba ang buhay mga Para sa unang balita, Katrina Son reporting.